the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
always inquire, to always hear, and to always obey. Lord, we declare a new Philippines. Itong araw na ito, magkakaroon ka ng breakthrough! 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 Beginning today! Hi, I'm Pastor Nick Belsa, one of the executive members of Joshua Generation Worldwide Ministries. According to what I have read and I heard from Brother Ronald and from Brother Rolly Blas, sa story nila, meron silang binuo na grupo, and that group is called GRECOM, Great Commandment, Great Commission. Pero hindi nag-succeed itong grupo na ito. So si Brother Ronald, sabi niya, he was in San Fabian Retreat House sa Pangasinan. He was seeking God if he will continue the church or not. And then God answered him at sabi sa kanya, kasi hindi naman GRECOM ang binigay ko sa iyo. Ang binigay ko sa iyo is Corpus Christi. Because Corpus Christi is a Latin word for the body of Christ. If you are a Catholic, you are very familiar with that word. Ang ibig sabihin nun ay yung parang ostia. Okay, kapag ang pare nagmimisa ng Latin at pinagbibigyan ka ng ostia, sasabihin sa iyo, Corpus Christi, body of Christ. Then, buo sila ng Corpus Christi. Merong 12 incorporators at kasama doon ay wala iba kundi si isa doon sa mga founding leaders natin ay si Apostle Joshua Blas. I received the Lord in 1981, and it's the same time that Brother Ronald got born again. And he was telling me that he had received a message from the Lord to build up a church that would minister to Catholics and fellow Christians, and that was Corpus Christi. So we started having the Swedish seminars, LSS, Bible studies, prayer meetings, and Sunday fellowships. And from 12, Corpus Christi grew to hundreds. The Holy Spirit was upon the church, and it moved in signs and wonders, miracles, and the church really grew through the power of the Holy Spirit. This drew more and more people to the church and to God. Corpus Christi ministries lean on the move of the Holy Spirit, of the charismatic move. There are pastors and evangelists sharing the gospel from house to house. We also have TV shows, radio programs, and materials given about to promote salvation of souls and discipleship. Kung may nakakalap sa inyo yung Turn On to Jesus, it went about for almost 10 years TV ministry, and it was run by Brother Ronald and the rest of us. We also established a school because we had the need for it. It's called Corpus Christi Community School. So in 1988, the baton was transferred to Apostle Joshua Blas at siya na-take over ng leadership dahil si Brother Ronald is pumunta na sa ating Panginoon. He was with the Lord. Yeah, when Brother Ronald passed away, the baton was passed on to me to continue the program. Eventually, the move of the Holy Spirit went from charismatic to fivefold ministries, and therefore we strengthened the role of the pastors, evangelists, teachers, of apostles, and prophets. The prophetic move was also very strong in the church. And we went to outside of the Philippines, and therefore changed the name of the church from Corpus Christi to Take the Message for Jesus Global Ministries Inc. Later on, the school's name was also changed, Take the Message for Jesus Academy. Mayroong isang prophet na galing sa Malaysia na prophesy kay Apostle that ang simbahan natin will be known outside the Philippines with a different name. That's why nagkaroon tayo ng pagbabago sa pangalan natin. Naging Take the Nations for Jesus. We just follow that direction.
And nung nagbago yung ating simbahan in name at naging prophetic tayo at naging apostolic is yun na. Nagkaroon na tayo ng mga churches, Singapore, Hong Kong, Taiwan, sa Canada, and the rest. It was also this season that we had in the relationship with the body of Christ and the other ministries in the international and local scenery. Yan yung Benin ministries, Maurice Cirulo, Philippine Council of Evangelical Churches, PCAC, PGM or PGC, Philippines for Jesus Movement, Fire and Glory, and the rest. This way we were able to reach out more souls, break up denominational barriers, and promote unity in the body of Christ. And after this now, we are in contact with most of them. One other thing we're mentioning is, during this time, is the birth of our love for Israel. It started when Beulah Padua, with the from the Philippines, invited me to Israel for a study tour. And there God spoke to me and said, I want you to stay around the Philippine churches with the knowledge and love for Israel. And from then on, we went on preaching about Israel and following up in joining Jerusalem Council Prayer for All Nations, or JOPAN, and International Christian Embassy of Jerusalem, ICEJ. We used to have a prayer tower based on the Wailing Wall of Israel, where people will gather and in prayer and worship. So, by this time is kinausap ng Panginoon si Apostle na baguhin ang kanyang pangalan and tawagin siya na Joshua, and later on ang simbahan ay tinawag din na Joshua Generation Worldwide Ministries, Inc. Ang pagbabago sa church ay tuloy-tuloy. God changes us from glory to glory. Binigyan ako ng usual name ng Diyos, Joshua. Noong una yung magamitin, pero dahil sa iha and never ihi, I was convicted by God to use the name Joshua. And even the church was eventually changed to Joshua Generation Worldwide Ministries, Inc. We should continue to do the things that are being done during the Corpus Christi days, and left others that needs to be changed. We continue to strengthen the faith of our people through programs that would develop their faith in God. Nandiyan na activities ng SADOS, Sons and Daughters of Zion, COS, Children of Zion, Music, Media, Mercy Ministries, and Time Financiers, Warriors, marami pa iba pa. Continuous trainings in other areas until the churches went through different phases of challenges until things happen unexpectedly, like the fire that burned down the older Segas building, the flood, baha, agawa na pang changes sa venues, palipat-lipat kami ng venues, and then itong pandemya pa. In all of this, we were able to overcome because we have faith in God and His promises. At sabi nga when the promises from me is gonna happen no matter what happens. We trust in God's goodness and His promises. Because of God's presence is always with us. We're standing firm in His name. Love God with all our heart, soul, and strength, and to make disciples of all nations, baptizing them in the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey what Jesus said, I will be with you till the end of the age.
pagkat siya ay mabuti, siya ay karapat-dapat. Amen. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, mapalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah! Amen! Panginoon, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, walang katulad. Hallelujah! Sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Sa mga oras ng aking pagdarasal, para bang usang hingalak na uuhaw, sa umaagos na batis ng iyong pagmamahal, ako'y dako mo sa piling mo, pagsama mo'y hangad, Panginoong Jesus. Walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Oh, Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, oh Diyos. Sa iyo, O Diyos, ako'y mananalig, mga pangako mo'y laging maaasahan, di malilimot
pag-asa at kabutihan mong hatid. Aawitan ka, pupurihin ka, magpakailanman, Panginoong Jesus. Walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, oh Diyos. Oh, sambahin ka. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Hindi nagmamaliw, O Diyos. Hallelujah. Awitin natin sa Kanya. Panginoong Jesus, walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, oh Diyos, oh Diyos, oh hallelujah. A blessed morning to each everyone. Luzon, Visayas, Mindanao, International, lalo-lalo na po sa ating pong mahal na Daddy, Apostle Joshua Blas and family, at sa lahat po ng mga district pastors, sa lahat po ng mga pastors, lahat po na nandito, na nasa online. Again, a blessed morning. Sa ating pong mga VIPs, good morning sa inyong lahat at mapagpala po tayo ng salita ng Diyos. Ngayong buwan po ng February, ang tema po natin is all about a godly family. Amen? So maraming mga tao na gusto pong bumuo ng masaya at pinagpala na pamilya. Kaya sila po ay ginawa nila ang lahat. Ginawa nila yung magagawa nila, pero hindi po naging successful yung kanilang ginawa. O yung kanilang dreams, hindi nila nakuha. Alam niyo po, today, mayroon po ipapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Paano ba tayo magkaroon ng godly family? Na yun naman yung gusto natin lahat. So ngayon, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang fellowship na ito, Panginoon. We pray, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Panginoon, salamat po. Binibigay ko po sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So binabati ko rin po ang lahat ng mga taga-Bicol Region, mga taga-Bicol District, lahat din po ng mga taga-Dubai, Brethren, Joshua Generation, sa panguna po ni Pastor Eden, Kata. Again, good morning. So, family that God built, yung ating po topic ngayong umaga. Again, nasabi ko kanina, maraming mag-asawa na nangangarap na maging masaya, blessed, healthy, at buo
ang kanilang pamilya. Hindi po masama yun. Actually, lahat na mag-asawa, yung po yung kanilang desire, yun yung kanilang hinahangad. Kaya ang dami po nilang ginagawa para makuha lang yung kanilang desire na maging blessed, happy, healthy yung kanilang family. Pero alam niyo po, ang sabi po ng Bible, Psalm 127 verse 1, unless the Lord build the house, the builders labor in vain. So very clear po dito na unless the Lord build the house, the labor in vain. So, ano bang tinatayo dito at binubuo ni Lord na bahay o house? Hindi po ito yung literal na bahay na gawa po sa semento. Hindi ito yung literal na bahay na gawa po sa kahoy o gawa po sa kawayan o gawa po sa bakal. Ang tinutukoy po dito ay family. Sapagkat sa verse 2, 3, and 4, and 5, ang pinag-uusapan po dyan, is all about po sa mga bata. Kaya sabi nga po doon, napakapalad ng mag-asawa na biniyayaan ng Diyos ng mga anak. Sabi doon, sapagkat yung mga anak ay regalo, reward sa mag-asawa. Kaya ang katulad daw po ng parents na mayroon pong mga anak na regalo ng Diyos, reward, ay para daw siyang meron pong mga palaso. Punong-puno yung lagayan niya ng palaso. Para daw po siyang warriors sa kagubatan. Na anytime na mayroong panganib, meron siyang gagamitin para po, sabi nga magamit para bilang weapon niya, armas. Kaya every time na merong may danger, meron siyang kukunin na pang sanggala o pang protect sa kanyang sarili. So, ibig sabihin na pinag-usapan dito is family, hindi po literal na bahay. So, si Lord gusto niya magtayo o bumuo ng makadiyos, masaya, at healthy pamilya. Ayan. So, only the Lord can build a happy and blessed family. Do you believe that, brethren? Only the Lord can build a happy family and godly family. It is impossible to build a godly family without God. Imposible pong mangyari na magkaroon ng godly family na hindi ang Diyos ang bumuo nito. Na hindi ang Diyos ang nag-ayos nito. Kaya kung gusto po natin na magkaroon po ng godly family, mga kapatid ko na nangangarap na magkaroon po ng godly family, mga anak na makadiyos, simple lang po ang sabi po sa Proverbs chapter 22, verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he grow older, he will not abandon it. So, ang sekreto pala para magkaroon po tayo ng godly family at happy family, healthy family, sabi dyan, turuan natin yung mga anak natin. Kailan natin tuturuan? Habang bata pa po sila, tuturuan na po natin sila. Hindi pwedeng kung kailan po sila tumanda, saka natin tuturuan. Huli na po ang lahat. Sapagkat ang pagtuturo, according po dito sa Proverbs chapter 22, verse 6, habang bata pa sila. Para habang sila po lumalaki, habang sila po ay nagkakaedad, habang sila ay nagmamature, dala-dala na po nila yung salita ng Diyos. At kahit saan man sila pumunta, hindi na po nila ito makakalimutan. Amen? Kaya nga po sa Israel, di ba? Yung kanilang pintuan, punong-puno po ng Word of God, para po lalabas, member of the families, mula po sa tatay, nanay, sa lahat ng kuya, ate, at bunso, makikita nila yung Word of God. Ito yung paalala, kaya doon po nila, tinitrain yung kanilang mga anak. Kaya bata pa po sila, alam na po nila yung salita ng Diyos. Alam niyo po, napakahirap kasi magturo na sila ay maging makadiyos.
kung sila po ay matanda, kung may edad na, may sarili na po silang prinsipyo sa buhay. Pero pag bata pa, madali pa po silang turuan. Parang kahoy po yan, mga kapatid, o punong kahoy. Habang maliit pa po yung punong kahoy na yan, kung saan mo gustong direksyon dalhin yung kanyang mga sanga, pwede mo pang gawin yun. Pero pag yan ay lumaki na, tumanda na yung kahoy na yan, hindi mo na kayang pilipitin yan para ilagay doon sa gusto mong posisyon yung kanyang sanga. Hindi na makikipaglaban na sa iyo. Ganon din po ang ating mga anak, ang ating pamilya, kung hindi po natin sila tuturuan habang bata. Okay, ang tanong ko, sino pa dito yung gusto magkaroon ng godly family? Sino dito yung gusto magmakadiyos ang kanyang pamilya at ang kanyang buong angkan? Lahat po tayo nagdi-decide. Hindi po ba? Alam niyo po, ang sabi po sa Revelation chapter 3 verse 20, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and be with me." So verily, na si Lord Jesus ay kumakatok sa ating pong pintuan. At kung atin daw po siyang tiringgin at pagbubuksan, siya po ay mamamalagi. Bakit? Sabi nga niya, kakain. No? Kasama nung nandoon sa bahay na kanyang pinasukan. So mga kapatid, kung mahal kong kapatid, mahal kong nandito sa fellowship na to, ang sabi ni Jesus, kung ako'y iyong diringgin at papapasukin. Sa palagay niyo po kaya kung si Kristo ay papapasukin natin sa ating pong tahanan, kung ang Diyos ay papapasukin natin sa ating tahanan, sa palagay niyo magiging maganda kaya ang ating pamilya? Sa palagay niyo po kung si Kristo ay papapasukin natin, gagawin natin siyang sentro ng ating pamilya, gaganda kaya? Kaya mga kapatid, isa po sa sekreto para maging maganda ang ating pamilya, maging happy, maging blessed, maging, sabi nga magkaroon po ng tinatawag na harmonious relationship, mayroon pong unity. Ang sekreto po ay invite Christ Jesus to be the center of our life. Amen? Kung si Kristo ay sentro ng buhay ng tatay, kung si Kristo ay sentro ng nanay, kung si Kristo ay sentro ng buhay ng mga anak, lahat na nandun sa pamilya, sa loob ng bahay, sabi doon, magiging maganda. Palagay ko po, hindi lang palagay, sure po ako, magiging masaya, blessed, healthy, yung buong pamilya. Invite Jesus to be the center of our home. Kasi minsan, iba-iba po yun sa loob ng bahay. Pag hindi po sentro, si Kristo ang Diyos, sigurado ho yun. Amen? Iba ang sentro yun. At pag hindi, si Kristo ang sentro ng ating tahanan, sigurado po yan, magkakaroon po ng tinatawag na kaguluhan. So ayaw po natin ng kaguluhan. Gusto natin ng peace. So makukuha lang natin yan pag si Kristo ang sentro ng ating tahanan. Next, invite Christ Jesus to be the center of our family. So dapat maging malinaw ito mula sa parents down po doon sa mga anak na dapat ang sentro ng pamilyang ito ay ang Panginoong Kristo. Uulitin ko, kung si Kristo ang sentro ng ating pamilya, sa palagay niyo po, magiging masaya kaya tayo? Magiging united kaya tayo? Magiging happy and healthy kaya tayo? And blessed? Yes, I'm sure. Ako po ay 100%. Ako po ay 100% convinced that if Jesus is the center of our family, everyone will be blessed. Amen? So, sino naniniwala dito? Amen? Pwede po tayo mag-heart-heart. Pwede po tayo mag-clap emoji. Amen? Praise the Lord.
So, paano ba makikita at malalaman na ang pamilyang ito ay maka-Diyos na family? Paano ba makikita na sila ay maka-Diyos? Kaya ano ba yung lifestyle nila? Ano ba yung ginagawa nila as a family? Kaya ano ba yung mark of a godly family? Kaya ang sayo po sa Psalm 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sa iba po, no? Harmony. Wow! Sa Tagalog po, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid na nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Grabe. So, anong ibig sabihin? Yung mark of a godly family, okay, makikita pala to dahil, sabi doon, kahanga-hanga. Okay? Hindi po kaawa-awa, kundi kahanga-hanga pala. Pag ikaw godly family, belong ka sa godly family, hindi ka kaawa-awa, kundi kahanga-hanga. Behold how good and pleasant it is. Pag tinignan yung pamilya maka-Diyos, kahanga-hanga sila, hindi kaawa-awa. Pag tinignan yung maka-Diyos na pamilya, ito pala po ay laging sama-sama na magkakapatid, laging nagkakaisa. Wow, grabe naman yan, no? Laging nagkakaisa, laging sama-sama na mga magkakapatid. So, isa yan sa mark ng isang maka-Diyos na pamilya na gusto ng Diyos. Lagi pong sama-sama na magkakapatid, lagi pong sama-sama na masaya, wala pong nag-aawayan, wala pong nag-iinggitan, kundi nagmamahalan. Wow, amen? So praise the Lord sa lahat pong naniniwala na yun din ang mangyayari sa kanyang pamilya, na magkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid, masaya, at sumasamba sa Diyos. So, mark of a godly family. A godly family is a worshiping family. Imposible na ikaw ay belong ka sa godly family na hindi ka sumasamba sa Diyos. Dapat tayo ay nag-worship tayo sa Diyos. Mayroon tayong time na sama-sama nag-worship sa Diyos. Amen? Nakakatuwa na pagmasdan na mula sa tatay, sa nanay, hanggang sa kuya at ate, sa bunso, okay? Pati po yung kanilang mga kasama sa bahay ay pumupunta sa simbahan at sumasamba. Yan po ay mark of a godly family. So, si Abraham, no? Sinama niya si Isaac para sumamba sa Diyos. Sa Genesis chapter 22, tinawag ni Lord si Abraham, Abraham, offer your son Isaac. At tapos sila po for 3 days na sila naglakbay, ang sabi po ni Isaac sa kanyang daddy, Ama, nandito na tayo. Meron na tayong kahoy. Meron na tayong apoy. Meron na tayong knife. Pero nasaan yung i-offer? So, ibig sabihin, alam ni Isaac yung about worship. Kapag dyan po natin makikita ang unang word na about worship, ay dyan po sa chapter na yan. So, ibig sabihin, alam ni Isaac kung paano mag-worship sa Diyos. Pag mag-worship sa Diyos, dapat meron kang regalo o meron kang iyong offer. Amen? So, ibig sabihin, si Isaac ay dinarain din ni Abraham na maging worshiper. Actually, tayo po as Joshua generation, tayo po ay worshiping and warring church. So, ibig sabihin tayo po ay laging sumasamba, laging nag-worship sa Diyos. Kaya, as a Joshua generation church, ito po yung tatak natin, a worshiping church. A worshiping family. Amen? Kaya hindi lang tayo dapat nag-worship sa church, kundi maging din po sa ating bahay nag-worship po tayo. The next, a godly family is united. Kaya di ba sabi po doon sa Psalm 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid na nagkakaisa at laging
sama-sama. So sabi doon, laging sama-sama na magkakapatid, nagkakaisa. Ang isang sign nito, ang pamilya ay godly, ay lagi silang united. Hindi ho sila laging disunited. So hindi sila ay united. Isa po yung kanilang goal, sambahin ng Diyos. Sila po ay, ang goal nila is mapapurihan ng Diyos. Amen? Ang goal nila ay makatapos, sa lahat sila makatapos. Amen? Hindi sila nag-iinggitan, kundi sabi doon, nagmamahalan. Wow! Amen? Napakagandang tingnan ng ganong pamilya. Yes, wala pong perfect family, pero pwede tayong maging masaya kasama ang Diyos. Yes, wala perfect family, pwede tayong mag-bless dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Yes, may kanya-kanya tayo na gusto, pero pwede tayong magkaisa. Saan tayo pwede magkaisa? Okay? Magkaisa tayo, sumamba sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. A godly family is a united family. Hindi pwede masabing godly family kung disunited tayo. Amen? Kaya, pagdating ng linggo, wala dapat iba tayong ibang pupuntahan kundi sama-sama tayong pupunta sa church. Walang ibang appointment kundi papunta lang sa church para sumamba sa Diyos. Amen? O, oras ng cell group, dapat lahat ng pamilya ay umaattend sa cell group because we are godly family. A godly family is united. The next, a godly family is a loving family. Wow, di ba? Sabi ko nga kanina doon sa Psalm 133 verse 1. Kahanga-hanga na pagmasdan na magkakapatid na laging nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid at nagmamahalan. Hindi ka pwedeng magkaisa kayo, hindi kayo laging kasama-sama na nagkakaisa na magkakapatid kung kayo ay hindi nagmamahalan. Yung sekreto po ng pagkakaisa, ang sekreto po ng laging sama-sama ay yung pag-ibig. Kaya a godly family is a loving family. Wala dapat dyan palaaway. Wala dapat dyan yung laging nang pupurbo. Wala po dapat dyan yung laging pabida. Kundi dapat nagmamahalan. Sapagkat yun po yung gusto ng ating Panginoon. God is love. Sabi ko hindi pwede magkaroon ng unity. Hindi pwede magkaroon po ng na lagi sama-sama kung wala po pag-ibig. Kaya isa pong sekreto para maging godly po tayo, amen, ay yung pag-ibig. The next, a godly family serve the Lord together. So hindi pwedeng maging godly ka kung hindi tayo nagsiserve kay Lord. Amen? So isa pong katibayan o mark na tayo po ay godly family, we serve the Lord together. Hindi pwede si tatay lang ang naglilingkod. Hindi pwede si nanay lang ang naglilingkod. Hindi pwede ang nagsiserve lang ay si bunso at yung mga ate at kuya, hindi. Hindi pwede si kuya lang at si ate nagsiserve, kundi buong pamilya ay nagsiserve. Katulad po ni Joshua. Amen? Kaya po sa Diyos sa chapter 24, verse 15b, wow! Sabi doon, but as for me in my household, we will serve the Lord. Convince si Joshua na para mapagpala ang kanyang pamilya, para mag-bless ang kanyang pamilya, ay mag-serve sa Panginoon. Kaya sinachallenge niya yung lahat ng mga Israelites, bawat pamilya na nasa Israelite, saan ba kayo maglilingkod? Kanino kayo maglilingkod? Pero parang sa inyo, sarili, parang wala. Hindi kayo excited. Parang wala man lang sa vocabulary nyo ang mag-serve sa Panginoon. Pero ako at ang buong sambayanan ko, lahat ng nasa tahanan ko ay kasama kong maglilingkod sa Diyos. Tatay, nanay, o parents, it's about time to decide to serve the Lord together with your family, together with your loved ones.
Hindi pwedeng ikaw lang ang magsiserve sa Panginoon. Ang panawagan ng Diyos, maglingkod lahat tayo na may hiling. Sabi doon, no? Let everything spread. Praise the Lord. Hindi lang tayo mag-praise the Lord. Let everything spread. Love the Lord. Let everything spread. Serve the Lord. Amen? Hindi na po tayo inano ni Lord at tinatawa po, kinukuman na lahat ng may hininga ay magpuri sa Kanya. Kundi lahat ng may hininga ay maglingkod sa Diyos. May hininga po ba ang iyong anak? Hayaan mo maglingkod sa Diyos. May hininga ba ang iyong parents? Sumama ka kung isama mo maglingkod sa Diyos. Amen? So praise the Lord. I pray na makuha natin yung mensahe ngayong umagang ito. Serve the Lord with your family. Hindi na uuso ngayon na ikaw lang nag-iisa nagsiserve sa Panginoon. It's about time, each every one of us, to give our life to the Lord, to serve the Lord with passion and compassion. Amen? Sabi po sa Romans chapter 12, verse 1, but serve the Lord with a zealous spirit, but let the Spirit excite you as you serve the Lord. So sabi doon, hayaan mo na magkaroon kang zealousness. Magkaroon ka ng apoy, mag-alabang yung puso na maglingkod sa Panginoon. Magkaroon ng excitement na mag-serve sa Panginoon. Amen? Mangarap ka na kasama mo ang buong pamilya na nagsiserve sa Panginoon. Ang sarap kaya na ikaw ay nagki-preach, yung isang anak mo nagki-keyboard, yung isang anak mo nagka-drums, yung isang anak mo nag-ooperate ng laptop. Wow! Ang gandang tingnan. Isang sasakyan lang kayo, bababa kayo, pari-parehas yung bababaan nyo sa church. Uuwi kayo sa bahay, isa lang yung uuwi nyo sa bahay nyo lang. Kasi tapos na kayong mag-serve. Tapos na kayong sumamba sa Diyos. Hindi yung ikaw lang yung bababa, yung iba pupunta kung saan sa mall, pupunta sa trabaho, pupunta kung saan-saan. Decide now to serve the Lord together with your family. Nahihingi po yan sa Diyos. Amen? Family that serve together, stay together. Do you believe that? Family that serve together, stay together. Magsasama-sama pa. Ikaw sama-sama tayo naglilingkod sa Lord. Pag tayo sama-sama naglilingkod kay Lord, amen, tayo po ay mananatili sa church. Amen? Family serve together, bless the Lord together. So lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Hindi lang yung tatay, hindi lang yung nanay. Kasi pati yung mga anak ng lingkod, lahat tayo mapagpapala. Okay? Kung ako lang ang magsiserve, ako, halimbawa, ako sa family, nandiyo nun. Ako lang magsiserve, hindi magsiserve yung asawa ko, hindi magsiserve yung mga anak ko, ako lang mapagpapala. Pero dahil lahat kami nagsiserve, by God's grace and to God be the glory, amen, hindi na ako ang mag-bless. Kundi dadali sa akin, mapupunta sa asawa ko, mapupunta sa panganay ko, pangalawa at sa bunso. So yun yung blessing. Parang sabi nga ng Psalm 133 verse 1. Okay, verse 2. Amen? Pag dumalo yung blessing, yung oil, ito ay dadaloy sa ulo ni Aaron, sa balbas, at pupunta sa kulat, at pupunta sa kanyang damit, at sa kanyang laylayan. So ibig sabihin, wala hindi mag-bless kung lahat tayo ay magsiserve. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Hebrews chapter 6, verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Dapat klarado na lahat ng ginagawa natin ay properly recorded. Sabi doon, i-bless niya tayo dahil hindi tayo nagsawang mag-serve sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin ay susuklian ng Diyos. More than
doon sa ginawa. Hindi natin pwedeng i-outgive si Lord. Hindi natin pwedeng lampasan ang kanyang pwedeng gawin. Lagi po siyang sobra-sobra na magbalik doon sa ginawa po natin. Hallelujah. A godly family seek God. So hindi pwedeng maging a godly family kung hindi tayo naglalaan ng oras sa Panginoon. Hindi pwedeng maging godly tayo na hindi natin siya pinaprioritize. Kasi po sa Matthew chapter 6 verse 23, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Hallelujah. Amen? So, dapat kung godly family tayo, alam mo ang priority. Ang word na busy para lang ito sa mga taong hindi priority si Lord. Sa taong priority si Lord, priority ang Diyos, priority si Jesus, wala po sa kanyang vocabulary ang salitang busy. Ang word na busy ay para sa mga taong hindi number one, hindi priority si Lord. Amen? Nakakaintindihan po ba tayo mga kapatid? So, kung priority natin si Lord, sabi doon, everything, all these things shall be added unto us. So sa mga nagtatrabaho, tama lang na magtrabaho po tayo. Hindi po kasalanan magtrabaho. Pero yung hindi mo maging priority si Lord, yun po yung hindi maganda. Amen? Kasi kahit ba naman tayo nagtatrabaho, pwede pa rin naman natin maging priority si Lord. Ang mahirap, kung si Lord po ay number 5. Si Lord po ay naglagay na po ng standard. Amen? Naglagay na si Lord ng standard. Lagi po siyang number 1. Kung si Lord ay naglagay ng number 1 siya, ibig sabihin po niyan, yun po ang tamang arrangement. Hindi po sa pangulit. Kaya sa atin, bilang mga parents, simulan po natin, naturuan natin yung mga anak natin, na unahin siya sa lahat ng bagay. Unahin siya sa time, amen? Bago po lumabas, mag-personal devotion. Okay? Sa treasure, bago bumili ng lahat ng mga bagay na gusto, mga wants, unahin muna yung para kay Lord. Yung thanks and offering. Talent, bago mo ipagamit yung sarili mo sa iba, bagay. Bago mo ipagamit ang sarili mo sa school, sa company, o kung sa barangay, saan man, komunidad o community, dapat unahin mo ipagamit yung talent mo, yung skills mo, ipagamit mo sa Panginoon. Amen? Sapagkat sabi niya, ang God, paano ni seek God? Amen? So hindi dapat kinakalimutan ng Diyos sapagkat yun po ang sign ng godly family. Seek God. Make God as your priority. Alam niyo po, nakakalungkot kasi kailangan natin si Lord, yes, pero hindi natin yung priority. Iba po yung kailangan sa priority. Amen? Sino dito yung kailangan ng Diyos? So I believe lahat tayo kailangan natin ng Diyos. Pero ang tanong ko, priority ba natin siya? Sinisik ba natin siya? Early in the morning. O kung kailan nagawa mo na lahat yung para sa iyo, saka mo hahanapin na saka ka magbibigos. Amen? Family that prays together, stay together. Amen? Kaya napakalaga kung tayo po ay nag-aaral sa salita ng Diyos sama-sama. Wow. Gaano kaya kaganda at ka-bless yung ating Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, lahat tayo, yung mga magulang especially, talagang nagdidesaryan na ang kanyang pamilya ay masaya, bless, at maging makalis. Pero kailan ito magsisimula? Simulan po natin na unahin ang ating.
Ang Diyos, ang kanyang gustong buuin na pamilya ay yung pamilya na may takot, respect sa kanya. At gagawin siya. Okay. Ulitin ko, unless the Lord build the house, unless the Lord build the family, the labor. Gusto ba natin na hindi ma-frustrate sa dreams natin family? Hayaan mo na si Lord ang maging sentro. Hayaan natin na si Lord ang maging sentro ng ating family. Hayaan natin na si Lord Jesus ang maging sentro ng ating tahanan. Amen? Praise the Lord. Pag ginawa po natin yon, si Lord is the center of our family, of our life, of our home. Nakakasigurado po tayo na magiging happy, strong, and blessed, healthy ang ating puso. At tayo po ay magiging kahanga-hanga sa lahat ng nakakita. Tayo po ay magiging example sa lahat ng nakakita. Sapagkat makikita nila tayo po ay worship, nagsiserve, united, loving, and receive God. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga Lord, lahat po kami ay nagdi-design na magkaroon po, Lord, ng godly family. Lalo-lalo na, Lord, kami po mga magulang, mga parents. Gusto namin maging godly ang lahat ng membro ng pamilya. Lord, pwedeng mayroon kaming plano gawin. Pero Lord, unless you, God, build the family, Lord, saka lang po magiging happy, strong, blessed, and healthy ang pamilya. Kaya Lord, sa oras nito, Panginoon, kung meron pang po, Lord, ng mga disunited, broken families, right now, Holy Spirit, buuin niyo po ang pamilyang wasak. Buuin niyo po, Lord, yung pamilyang disunited. At Lord, we pray sa lahat po na magulong pamilya. Right now, Lord, hayaan mo, Lord, ang kapayapaan mo ay manahan sa pamilya. Lord, ang bawat pamilya, Lord, ng Joshua generation, Lord, kayo po, Lord, ang mag-sentro ng aming pamilya. Mula, Lord, sa Joshua Gen Family Church, Joshua Gen Family, kayo, Lord, ang mag-sentro ng Joshua Gen Family. Luzon, Visayas, Mindanao, and International, kayo, Lord, ang magbuo ng Joshua Gen Family. At lahat ng pamilya na nire-represent po namin, ito po, Lord, ay maging happy, blessed, strong, at God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. Lord, binibigay ko po sa iyo, Lord, lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Walang iba, kundi sa pinakamataas na pangalan. Walang iba ang pangalan ng Jesus Cristo. Siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So God bless you. God bless you. God bless you. A blessed Sunday, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Napakabuti ng ating Lord sa ating mga buhay. I am Camille Doon from North District,
And gusto ko lang din pong batiin ng ating apostle. Magandang umaga po, Apostle Joshua and his family. And together with our Execom leaders, magandang umaga po. At binabati ko din ang aming butihing pastora sa North District, Pastora Jeanette. Magandang umaga din po. Binabati ko din po ang aming butihing pastora sa North District, Pastora Jeanette. Shout out po, Pas. So, ayun. Ngayong umaga po, I would like to share to all of you how good and faithful our God is in my life. Ngayong umaga po, I would like to share to all of you how good and faithful our God is in my life. Naalala ko po dati, way back here, 2020, I also had the opportunity to share my testimony on how God works in my life noong nag-aaral pa lang ako. Amen. So, sa 4 na taon na yun, amen, mga kapatid, napakadaming ginawa ng Lord sa life ko. So, from 2020 was a pandemic season, and now ay year 2024, masasabi ko talaga na God is so good and He is so faithful in my life. So, a quick recap lang, from year 2020, again, pandemic season po yun, and I was graduated a senior high school from PUP, and I thought, because of pandemic, I would not able to go to college. Kasi nga, mahirap pumasok before po sa universities. At isa pa, on my course po, na gusto kong kunin is kinakailangan po ng tuition fee. Year 2020 was a pandemic season. And that time, I was graduated as a senior high school from PUP. I thought, because of pandemic, I would not able to continue my college. Kasi nga po, mahirap pumasok before sa mga universities. And then, I remembered I have planted seed. Ayan, meron po akong mga naitanim. And at that time, nung mag-college na ako, nakapasok ako sa isang state university. Nakapag-aral po ako kahit pandemic, through online nung mga panahon na yon. At habang nag-aaral ako po, never kong naramdaman na pinabayaan ako ng Lord. Kasi pinrovide po ng Panginoon lahat ng pangangailangan ko. Dati po, naalala ko, bago pa lang ako mag-college, nagtatanim na po ako kay Lord. Amen. Naturuan po talaga ako na magtanim sa Panginoon, ibigay yung para kay Lord. Amen. At lagi ko po natutunan at naririnig din sa ating mga leaders before na pangalanan mo yung seed mo. Hindi ko makakalimutan noon, nung SHS pa lamang po ako, pumapasok ako sa PUP, yan, everyday. Yung baon po na binibigay sa akin ng parents ko, sa grace ni Lord, faithfully ko siyang naibibigay, yung tithes ko po. And it doesn't matter how much is that. Ang heart ko that time ay maibigay ko yung para kay Lord. At hindi naman din ganoon po kalaki yung allowance or yung baon na binibigay ng magulang ko sa akin. But I'll make sure na lagi kong naibibigay yung para kay Lord. Sa bawat bigay ko ng tithes ko noon, specific talaga yung prayers ko kay Lord. Kasi yun yung narinig ko, yun yung natutunan ko, and then in-apply ko siya. Ang prayer ko kay Lord before, nung nagsisid ako, sabi ko, Lord, gusto kong makapasok at makapag-aral sa isang university or sa isang school na wala akong binabayaran na tuition fee. Kasi before, sabi ko, ang prayer ko is hanggat maaari, wala akong babayaran. Ayan. Sabi ko din kay Lord na, Lord, makakapag-college ako at makakapagtapos ako ng pag-aaral on time. So that was my prayer before. Amen. And that was the name of my seed way back then. It is for my studies talaga. Last July 2024, this year po, God answered my prayers na makagraduate po ako on time. Ang sabi ko lang kay Lord before, ang makapagtapos ay malaking isang biyaya na po. Pero grabe si Lord because nakagraduate po ako ng college with the course of BS in Tourism Management with Latin Honors. Graduate po ako ng magna cum laude. Kahit po ako ay nagulat, amen, so glory to God, kasi even in my wildest dream, hindi ko in-expect na posible palang mangyari yun para sa isa pong katulad ko. Sinard lang po lahat yon, amen po ba? Pinaalala sa akin ng Lord lahat ng mga tinanim ko noon, nung nag-aaral pa lang po ako. Never ako tumigil na magbigay kay Lord, amen, sa malaki o sa maliit, kasi naniniwala po talaga ako in my heart and in my faith, isa yun sa mga susi para pagpalain tayo ng Lord. And truly, we cannot outgive God. What you sow, you will reap more than you could ever imagine. This year, mga kapatid, became my harvest season. Grabe si Lord. Lahat ng naitanim ko po sa Panginoon ay inaani ko po ngayon. And if God did it into my life, higit na kayang gawin din po ng Panginoon sa bawat isa. Hindi pa po natapos si Lord doon nung nakapag-aral ako, graduate ako. Amen. After I graduated, hindi po ako naghanap ng work agad. Amen. Nagpe-pray pa lang ako kay Lord at
ang work na po ang naghanap sa akin. Before po ako graduate, meron akong narinig kay Lord and I was instructed by God to seed my graduation and my work. So, sumunod ako kay Lord. Nagbigay ako sa Panginoon. Inunahan ko na ng pagbibigay. Nag-first fruit po ako sa graduation ko at sabi ko sa magiging work ko. I had no idea where God would take me at that time. Basta sumunod lang po ako. And then, move forward, no? As a fresh grad, no, wala akong idea kung anong mangyayari sa life ko. But I just trust the Lord anyway. And after ko pong graduate ng July 1, 2024, ilang days lang po, by July 4, mismo, pinag-apply na ako ng Lord. And after 1 month po mga kapatid, natanggap po ako sa work. I have favor in the Lord. Ang prayer ko kay Lord ay bigyan niya ako ng work na kung saan makakapag-serve pa rin ako sa Kanya, and of course, a work that will glorify Him. And ngayon po, mga kapatid, I am currently working at one of the agencies, or government agencies here in the Philippines. Nag-work po ako ngayon sa NPDC, National Parks Development Committee sa Rizal Park, Luneta, an attached agency of Department of Tourism. At mga kapatid, ngayon, ako ay pinagpapala ng Lord ng lubos. Amen. So, dati po, yun ay mga pangarap ko lamang. But ngayon po ay tinupad ng Lord isa-isa. Glory to God indeed. God is truly faithful and He is really amazing, mga kapatid. Si Lord po talaga ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Pag sinabi niya po, yun po talaga ay gagawin niya. Amen. Kaya naman, I pray na huwag po tayo manghinayang sa ating mga binibigay kay Lord, sa ating mga tinatanim sa Panginoon. Kasi in due time, amen, we will harvest. And this year, mga kapatid, God is not done yet sa ating mga buhay. And I believe po, marami pang amazing things and wonderful things ang gagawin si Lord. Kaya mga kapatid, I encourage every one of us here, amen, name your seed now, and He will give it to you more than your desires, more than you could ever imagine, and even in your dreams. Because mga kapatid, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tapat at buhay na Diyos. Amen po. So marami pong salamat at God bless us all. Shalom! Receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance over you and give His peace. Shalom and God bless. To the land that I will show you, I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. To the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you.
families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.